So mga tol, nakarating na nga po sa Japan kahapon ang ating 8th Division World Champion at legend Manny Pacquiao. Sa linggo na po magaganap ang laban niya sa isang exhibition match sa boxing kontra sa kickboxer na si Rukia Anpo. Kasama nga po ni Manny Pacquiao mga tol ang pamilya niya. May mga fans nga po ang nagpa-autograph kay Manny Pacquiao nang makita ito sa Japan. Ayon naman sa report mula sa Beyond Kickboxing na sinabi ng CEO Ryzen na si Nobuyuki Sakakibara, pumayag sila na patawan ng $5 million na multa itong si Rukia Anpo kapag lumabag umano ito sa patakaran sa exhibition match sa boxing. Katulad na lang kapag gumamit ito ng sipa. So delikado pala itong si Anpo mga tol. Baka makalimutan niya, bigla na lang itong sumipa. Pag nagkataon, magmumulta pa siya ng malaking halaga. Sa mga hindi po nakakakilala dito kay Anpo mga tol, isa nga po itong former K1 champion. Matangkad din ito mga tol dahil 6-footer ang height nito. At may edad pa lang itong 28, habang ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao nasa 45 na. Wika naman ng mga Pinoy fans mga tol, ipagiganti umano ni Pacman ang mga Pinoy na pinataob sa body shot. Patiklupin din daw ni Pacman itong hapon sa isang body shot. Sa kabilang banda naman mga tol, Jaime Munguia pumirma na sa top rank ng multi-fight deal. Ayon yan sa report ng ESPN na si Salvador Rodriguez, balak daw gawin ang kauna-unahang laban nito sa top rank kontra kay Eric Basinyan na magaganap sa September 20. So matapos nga pong sibaki ni Jaime Munguia si Freddy Roach mga tol bilang trainer nang matalo siya kay Canelo Alvarez, ngayon naman lumipat na ng top rank itong si Munguia. So ang magiging trainer nga po ni Munguia dyan mga tol ay itong si Eric Morales. Sa ibang banda naman mga tol, Canelo Alvarez magbabalik umano sa September 14 sa itaas ng ring para harapin itong si Edgar Berlanga. Yan naman po ang report mula kay Mike Coppinger ng ESPN. Dedepensahan nga po dyan ni Canelo Alvarez ang kanyang undisputed super middleweight belts. So mukhang hindi po natuloy yung rumor na makakalaban ni Canelo itong si Chris Eubank Jr. Samantala, ang mandatory naman ni Canelo Alvarez sa WBC na si David Benavides, mukhang malabo na rin na mangyari na maglaban sila ni Canelo. Dahil mas pinili ngayon ni Benavides na maging mandatory sa WBC light heavyweight kaysa maging mandatory sa WBC super middleweight. Ibig sabihin mga tol, ibabakanti na ni David Benavides ang kanyang pagiging mandatory kay Canelo at hihintayin na lang ang mananalo sa laban ng Dimitri Bivol versus Artur Beterbiev. Sa iba pang balita mga tol, mukhang lalong lumalala na po ang tensyon sa pagitan ni Vincent Astrolabio at coach at kapatid ni Cuadro Alas na si Jason Casimero. Kung binansagan ni Jason Casimero si Astrolabio na 10 times, binansagan naman ni Astrolabio si Jason na boy fitness. Pinagtawanan din ni Astrolabio mga tol ang cover song ni Jason, yung kanta nitong Totoy Bibo. Nag-comment nga din po si Astrolabio mga tol sa pinost ni Cuadro Alas It's My Boy channel. Pinost po kasi dyan ng Casimero Brothers mga tol, yung panggagaya nila kay Astrolabio at Coach Nonoy Neri. Wika nga po ni Astrolabio mga tol, natatawa na lang ako Kuya Lod sa kalam. Baka gusto nyo subukan, dami nyong daldal, kahit dyan pa sa bakuran mo Jason. Nag-response naman si Cuadro Alas It's My Boy mga tol at sinabing Vincent Astrolabio bro, kalma lang, huwag kang padalos-dalos, pag-isipan mong mabuti. Nasundan pa yan ang comment ni Jason mga tol at sinabing bro, hindi angas yung ginagawa mo, wala ka pang napatunayan. Baka sabihin mo paghamon mo kay Cuadro Alas, maangas ka na. Pagtatawanan tayo ng mga tao sa ginagawa mo. Banat naman ni Astrolabio mga tol, anong tawag mo dito Kuya Lod sa kalam? Bakit huminto? Masakit ba? Sabay pakita ni Astrolabio ng laban ni Cuadro Alas kay Muruti Talani. So anong masasabi nyo dyan mga tol? Parehas namang gustong maglaban ni Astrolabio at Casimero. Mas maganda siguro mga tol kung sa ring na lang sila maglaban. Ika nga ni Jason, basta maganda daw ang offer, papalag daw sila.